Sa ating mga mahal na kasambahay, marami pala sa inyo ang hindi nakakapag-day off or hindi binibigyan ng day off ng kanilang mga employer. Kamakailan lang pinatupad na pag hindi kayo pinag-day off ng inyong mga employer, kailangan niya itong bayaran. Pinatupad to noong February 8. Start po yan onward. So pag hindi kayo pinag-day off, kausapin nyo ang inyong mga employer. Sabihin nyo, pag hindi kayo pinag-day off, kailangan nyo itong bayaran. Maraming mga domestic helper na nagrereklamo sa bansang Middle East. Kahit may mga pinatupad sila na karapatan ni domestic helper, hindi ito nasusunod. Sabi nila hanggang papel lang yan, pero si employer pa rin ang nasusunod. Naniniwala ako dyan kasi pag once na na-deploy ng isang OFW sa bansang Middle East, sa bansang Saudi Arabia, may sariling batas si employer. Kung irereklamo mo si employer, gumaganti ang mga yan. Dahil sa bansang Saudi Arabia, under tayo ng kapala system. Magreklamo ka, pwede ka nilang ihirob. Paalala ko lamang sa mga matagal nang nahurog, kung may mga pagkakataong kayong ayusin ito, kung nakahanap kayo ng employer na gustong magkapil sa inyo ngayon, ayusin nyo na. Para mas madali kayong makauwi ng Pilipinas. At saka mas magandang magtrabaho sa isang bansa na wala kayong record. Kahit naman hindi nasusunod ang kontrata ng mga domestic helper or iba pa, mga skilled worker man sa bansang Middle East, marami pa rin nangangarap na pumunta sa bansang Middle East para magtrabaho, para makipagsapalaran. Guys, kahit hindi sumusunod ang inyong mga employer or yung ibang employer, bilang ikaw ay isang OFW, karapatan mo pa rin malaman kung ano ang karapatan mo. Minsan wag nating isisi lahat sa ating mga agency. Sisihin din natin yung sarili natin kasi bakit tayo pumasok sa isang bagay na hindi tayo handa. Maraming magandang balita ngayon tungkol sa domestic helper sa bansang Saudi Arabia, yung karapatan nila. Tulad ng kanilang day off, kung hindi sila pinag-day off ng kanilang employer, kailangan bayaran ito ni employer. Tapos lahat po ng hinurob ng dati nilang amo, pwede na pong ayusin ngayon sa tulong ng bago nilang employer. Pero ang problema ngayon, papaano kung ayaw kang tulungan ng bago mong employer? So, nanatili kang hurog. Pagka ganyan na hurog ka, na gusto mo nang umuwi ng Pilipinas, pumunta ka ng Polo or MWO para mag-request ng barcode para sa iyong final exit visa. Sana naman yung mga ibang employer, dahil lumipat si OFW or si worker sa kanya, dapat ayusin naman niya yung mga dokumento niya para hindi mahirapan si OFW na umuwi ng Pilipinas. Karamihan kasi sa mga employer dyan po sa bansang Saudi Arabia, matigas din ang mga ulo nila. Hindi sila sumusunod. May sarili silang batas. Dati, hinurob din kami ng company namin kasi may mga tumakas kaming kasama, lumipat sa ibang company. Pero hinurob kami 1 week lang. Kinausap namin yung HR namin, bakit kami hinurob? Hindi naman kami umalis sa company nila. Ang sabi is 1 week lang daw para daw nakasiguro sila na hindi kami tatakas. So after 1 week, natanggal naman yung pagkakahurog namin pero hindi na nirenew ang aming ikama. Halos 3 years ako sa Saudi Arabia pero 1 year lang naging active ang aking ikama. Kaya nung umuwi ako, pumunta ako ng Polo, nag-request ako ng barcode para sa aking final exit visa. Polo na nag-asikaso sa akin nung umuwi ako. Sa totoo lang guys, napakahirap magreklamo sa bansang Middle East. Napakahirap ipaglaban kung ano ang karapatan mo bilang isang OFW. Kasi anytime pwede kang bigyan ng kaso kahit wala kang kaso, kahit wala kang ginagawang masama. Ang napapakahirap sa mga OFW dyan sa bansang Middle East, yung tinatawag na kapala system, yung sponsorship natin. Maraming mga OFW ang pinagbibintangan. Sa ngayon, nasa kulungan sila. Ang sabi ko naman sa pamilya, pag ganyan na nakakulong na si OFW, pumunta sila ng DFA. Para yung DFA, sila yung mag-follow up sa Embahada ng Pilipinas sa Saudi Arabia. Kasi wala na tayong magagawa pag ganyan nakakulong na si OFW. DFA, embassy, at saka yung company na ni OFW ang mag-aasikaso niyan. Paalala ko lamang guys sa mga kasambahay na minomolestya sila ng kanilang mga employer. Guys, wag nyo nang patagalin pa. Pag halimbawa na pinagsamantalahan kayo ng isang beses, wag nyo nang antayin maulit pa. Lalo na pag hindi alam ng inyong employer na babae. Delikado guys. Delikado mga kasambahay. Magreklamo na po kayo. Hindi po advice ang kailangan dyan. Kailangan kang i-pull out sa inyong employer. Paano kung uulitin ulit ng maraming beses. Tulad yan guys, may lumapit sa amin. 3 beses na siya pinagsamantalahan ng kanyang amo.
pero wala siyang balak magreklamo kasi mabait daw yung employer niya. Kasi natatakot nga daw siya. Sabi ko naman, pag nalaman niya ng amo mong babae, mas matakot ka. Pag 3 beses na po kasing ginalaw ka ng iyong amo, hindi na po yan matatawag na rape. Parang kagustuhan mo na po. Pero choice nyo po ang magreklamo. Kahit na binababoy kayo ng inyong employer, kung ayaw nyong magreklamo, wala po kaming magagawa. Konting ingat na lamang po, kabayan. Ngayong mantang April tsaka May, marami tayong natulungang domestic helper na makakauwi sa ating bansa. Sila yung nakaranas ng hindi maganda sa kanilang mga employer. So, maraming salamat sa ating DMW. So, yun lamang guys. Ako nga pa pala ang lingkod, Joancy Fernandez, isang OFW advocate.